Ang number one po is the goal. Dito po, pag-uusapan natin kung ano yung goal natin or paano natin makakamit ang goal natin, kung ano yung layunin natin sa Kanya. So kailangan ang ating pananampalataya ay become mature. So, mature na may kasamang unity. In verse 13 said, until we all reach unity in the faith, in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure, to the fullness of Christ. So kailangan pala ang isang mature na Christian ay kasama ang pagkakaisa upang ma-attain natin ang measure, ang fullness of Christ sa ating puso. Kung paano kumilos ang Panginoon sa atin. Kailangan bilang isang matured Christian ay nakikita sa atin kung paano kumilos si Kristo sa ating puso. In maturity, in Proverbs 16:21 says, a wise mature is known for his words, the more persuasive he is. Ang matalinong tao ay nakikilala sa kanyang pangunawa, ang matamis niyang pangungusap ay panghikayat sa iba. Ano naman ang sinasabi dito ay yung unity. A unity, how good and pleasant it is when brothers or sisters live together in unity. Ito po ang maganda sa Tagalog. Alam niyo po lahat ito. Ito po ay isang kanta. Itong awit 133 verse 1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Ito po. Nung tuwing binabasa ko ito, ay talaga po ay napakaligaya at kahanga-hanga ang nararamdaman natin kung tayo po lahat dito ay nagkakaisa sa paglilingkod ng ating Panginoon. Kahit nasasaktan ng puso natin, kung meron man tayong naririnig na iba dyan, basta't sama-sama tayo maglilingkod sa Panginoon. In Ephesians chapter 4, verse 2 and 3, maging lubos kayong magpakumbaba at mahinahon, maging matyaga at na magtiis sa isa't isa sa pag-ibig, sikaping panatilihin ang pagkakaisa sa pamamagitan ng tali ng kapayapaan. So, be completely humble and gentle. Yan po ang gusto ng ating Panginoon sa atin. Be patient. Bearing with one another in love.